Hello, good morning po sa lahat. Happy Friday po ulit. At it's good to see you, Doc Julie. As usual, Yes. tayong dalawa na naman. Pero salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy pa rin ang ating programa. Yes, thank you Lord. At muli ay tayo ay naka-air na naman. Oo. Kahit wala si boss. Yes, amen. Anyway, doon sa mga hindi po nakakaalam, meron na po silang baby girl. Yes. Oo. Kaya, New baby. Naka-paternity leave po si boss ngayon. paternity. Paternity leave. Anyway, maraming salamat at gusto ko lang batiin muli ang mga taga-North, South, East, and West corners. Oo. Hello kayong lahat yan at enjoy lang po tayo dahil weekender ngayon. Yes, at muli nating matutunghayan ang talagang topic na makakatulong sa ating lahat ngayong holiday season. Oo. At the same time, Oo. medyo tayo ngayon, holiday sa Taguig. Oo. Holiday feels talaga, Oo. grabe, Ewan traffic. ko lang kung Taguig o lahat na. Buong Actually, Pilipinas yata. Parang Taguig tsaka buong Pilipinas. Oo. Oo. Merong piyesta na Oo. na sineselebrate. Meron silang piyestang Oo, sineselebrate. sila. Oo. Opo. Yan. So, I hope ay ma-enjoy natin ang araw na ito at lahat tayo ay ma-bless. Doc Julie, batiin muna natin lahat ng dapat batiin. Oo. Pero siyempre, hindi ko muna palalampasin. Mm-mm. Birthday ngayon ng aking uniko iho. Wow! Happy Jason birthday, Castro. sir! Happy birthday at umayos ka dyan. Ganon. Magtino ka na. Ayun. Ice cream daw. Lumalagpas ang panahon. At siyempre, nandito din birthday ng ating isa sa kitchen staff, Wow. Ma'am Melay. Happy birthday! Oo. Ano bang meron ngayon dyan? Makakatikim kami ng ispa ketchup. Ano yun? Ayan, happy saka, birthday. Maaring hindi natin alam yung iba na ngayon din ng birthday, Yes. nagse-celebrate. Parang wala akong hika. Okay lang, Doc. Maganda pa rin naman kahit walang hikaw. Anyway, yung mga nagbe-birthday ngayon, alam ko marami eh. Kasi dati maraming kasabay ang anak ko eh. Yes. Kaya, Sa lahat na nagba-birthday, oo, binabati namin kayo. Happy birthday. Sir Jeric Tejano. Happy birthday po. Birthday ni anak ni Josephine Negado ni Mark Daniel Gonzaga. Happy birthday. Happy birthday. At sino pa? Paki-comment nyo na lang po. Paki-comment na lang po lahat na Para nag-celebrate iba rin kasi ng yung birthday. nababati eh. Opo, tama. Anyway, umpisahan ko na. Batiin ko na ang Marvin Fernandez. Young Laurena is watching with you. Binabasa ko lang po. Ma'am Mayet Daep. Ma'am Linda Quiñones, good morning ma'am. Ma'am Reyda Biray, good morning. Birthday niya kahapon. Ma'am Mayet Rigaspi, good morning ma'am. At Ma'am Cecil Ampig, nasaan kaya ang Cyril? Mukhang tulog pa. Liberty Kalugay, ma'am, good morning. Ma'am Pemahor, siyempre, Ma'am Josephine Negado at Ma'am Maylene Cusare. At okay na to, no? Alfonso Awera, nanonood. Okay. Si Melay kaya nanonood? Oo, maraming salamat sa bumati doon sa aking anak. Ma'am Belia Coñones, good morning. At siyempre, gusto ko rin batiin ng mga senior citizen. Hello kayo dyan lahat. At medyo tayo, tag-tag din kayo kung kaya pa ng inyong mga daliri. Oo, mga seniors. At siyempre, binabati ko rin ang mga Baptist Builders. Hello kayong lahat dyan. At
napakaganda ng inyong revival. Yun, Oo. yes. Successful ang revival sa revival. Ramos Tarlac. Oo. At siyempre, binabati ko rin ang mga PSS student. Yes. Kahit wala Malapit yata, na. Ilang araw na lang. Paghuhukom na ulit. mag-oral Finals. exam na sila. Oo. Yes. Alam ko, kinakabahan na ang lahat ng Bible School students. Kasama ako doon. Ayan, manalangin po tayo ng gusto at mag-aral po tayo ng gusto. Mag-review po. Review din po pag may time. Ayan, para wala pong babagsak sa atin. Ay, grabe. Nasabi ko lang PSS student. Siyempre, pati na kasama na mga Yes. alumni, Yes, faculty, lahat. and staff. Hello, good morning sa inyong lahat. At siyempre, ang presidente. El Yes. presidente ng ating PSS. Yes. Sino ba? Okay. Yun na ba, Doc? O may nalimutan ba tayo? Mamaya siguro pag dadami na to. Yes. Nasa 19 million pa lang 19 tayo. million. Okay, Oo okay, nga okay. So, nawa ay may mga ka-area tayo na nanonood dyan. Ang aming minamahal na Southeast family. Good morning po sa lahat. At meron naman tayo dyan, South. Meron pa, may humabol, Ma'am Willa, Oo. Busy kasi ngayon yung mga Yes, tao eh. good Dahil morning. holiday. Oo. Busy sila lahat. Okay, ayan. sige. So, okay, start na. Ayan. Tuloy-tuloy na po tayo, no? Para marami tayong ma-discuss sa araw na ito. Continuation po ito ng ating topic last week. Ano nga ba yun? Since Christmas season, holidays, kaliwat kanan ang bakasyon, kaliwat kanan ang kainan, ang party-party, di ba? Mga fellowship. Ngayon, bibigyan tayo ng tip, continuation ng ating diniscuss last week, paano ba natin mapapanatiling healthy yung kinakain natin. Actually, sa lahat po tayo, kasama ako doon, challenge po talaga sa season na to ang kumain ng healthy. Kumbaga, may kipaglaban ka talaga sa temptation. Ganon siya. Ganon siya katindi. Magmula nung pumasok yung December 1, nandyan na. Okay. Doc, ikaw rin ba? Challenge sa lahat, di ba? Kasi, biruin mo yan, ang dami nang bibigay ng food, ang daming, kumbaga, lahat ng tao ngayon parang ang spirit e fiesta. Maraming pagkain, kung saan pumupunta. Saka, ang dami-daming Christmas party. Yes. Kaya talaga naman, nagsimula na yan. Oo. nagsimula na ng December 1st. Na ang hirap-hirap ng kontrolin yung kain. So, it's a great challenge na hindi kumain talaga. Kahit anong natin, tindi na pakikipaglaban, napapakain pa rin. Pero itong mga tips na to na ating tatalakayin ay makakatulong sa atin. Paano ba kumain pa rin ng kahit papaano, hindi naman talaga sobrang sama during Christmas season. So, alam naman natin yan. Andyan yung mga family, reunions, talagang tayo ngayon, all out tayo sa mga events. Okay? Temptations are everywhere. Alam natin yan. Diba? So, ito yung mga tips na to on how to stay healthy during holiday. Stay healthy meaning hindi lang naman ito sa sa pagkain. Siyempre, nandun na rin yung proper exercise na hindi mawawala. Kasi normal ito yung nawawala eh. Saka na ako mag-workout kapag tapos na ng Pasko. Diba? Mas maganda yung normal pa rin. Yes. Normal. Tapos maisabay yung exercise, Doc. Oo. Diba? Kahit hindi man siguro gano'n ka-intense kumpara ng ibang days, pero hanggat maaari, huwag tayong masisiro ng exercise during this season. Kumbaga, hindi naman kailangan talagang mag-enroll sa gym or kumbaga maintain lang. Ikaw naman nakakaalam ng katawan mo kung alam mo na parang hinihingal ka na o napasobra ka na ng kain ng matatamis, di ba? Make something or do something na makaka-fight doon sa kasalanan na nagawa mo. Parang gano'n. Kumbaga parang, napakain ka ngayon. Alam mo na talagang sobrang inakain mong fat or sugar. Make it sure na the next day, ma-workout mo naman. Okay? At least 30 minutes, di ba, Doc? Na cardio or
basta any type of exercise na makaka-burn naman doon sa kinain mo kahit pa paano the previous day. At doon sa mga seniors, kahit Oo. galaw-galaw lang. Galaw-galaw, oo. Tapos kung alam mo naman na bawal na sa'yo yan, wag mo nang pangarapin na makainin. Kasi yan, ikaw rin magsasuffer actually. Yun ang ating dapat na gawin. Okay. Ano-ano ba yun? So, number 1, i-review natin yung last week, no? Holiday proof your plan. Huwag niyong tanggalin yung pagpaplano ng inyong kakainin. For example, actually maraming benefit yung pagpaplano di ba? Nakaplano yung ihahanda mo during your reunion. Nakaplano rin yung pupuntahan mong lugar during Christmas break, di ba? Nakaplano rin yung kumbaga yung budget, di ba, Doc? Kailangan yan Kung ito lang yung dapat na ihahanda ko, ito lang yung budget, ito lang yung pupuntahan ko. At alam mo na rin kung saan ka pupunta, alam mo na rin kung ano yung mga pagkain na available dun sa pupuntahan mong lugar. Diba? So in that way, yung Christmas break mo o yung holiday season mo, nakaplano pa din. Hindi nawala yung ating planning, di ba? So pag ginawa nyo ito, talagang makakaiwas kayo sa temptation, makakaiwas din kayong mag-overspend dun sa pagkain, sa kung saan mang bakasyon yan. Marami talagang benefit. So, imimit mo pa rin yung mga kung ano yung nasa plano mo. Ganun. I-holiday proof nyo yung yung plan ninyo. Okay? So, yun. And then, pangalawang tip natin, ito pa pala, yung under no holiday proof plan, eat close to your usual time. Kumbaga, wag mong kumbaga parang ilalayo doon sa normal eating mo. Kung kumakain ka naman ng gulay on normal days, isama mo yung gulay sa iyong handa. Di ba? Tama yan. Yon. Kung yung normal mo na kain is konti ka lang kumain ng sweets or mga desserts, ganun din ang gawin mo during this season. Kumbaga, mapakain ka man, hindi sobra-sobra talaga. So, kung tingin mo na talagang mapakain ka ng mga desserts, sweets, mag-cut back ka sa ibang source ng carbs like yung potatoes, bread, and rice para merong enough room naman para dun sa mga sweets. Pero again, hindi naman sobra-sobra. At sinabi ko rin last time, no, i-maintain pa rin natin yung ating calorie requirement. Okay, alamin mo. I think naman siguro most of us, alam na natin kung ano yung calorie requirement natin, no? Ako, Doc, nasa 1,300 calories lang ako a day. Ikaw, Doc, ilan ba? Siguro mas Estimate, mababa. mas mababa. Mga 1, 2. Ganyan. So, alamin natin, no? So, halimbawa, yung 1,3 calories sa akin a day, i-divide ko yan sa isang buong araw. Again, isang araw. Hindi isang kainan. Okay. Nabanggit natin yan. During Christmas season, madaming buffet talaga, di ba? Buffet dito, buffet doon. At talagang pestahan ng mga pagkain, di ba? Ganito pa rin gagawin natin. Yung 1,3 calories, for example, on a normal eating pa din, kung mapakain man ng medyo madaming dessert, mag-cut back tayo sa ibang source ng carbs, okay? And then, wag pa rin tayo mag-i-skip ng meal. Hindi porke mayroon kang buffet ng dinner, ay hindi ka nakakain ng buong maghapon. Mali. Ini-skip na ang breakfast, Kasi parang lunch. sasabihin mo, yes, 1,3 naman yung kakainin ko, edi 1,3 yung kakainin ko during buffet. Mali. Okay? So, wag tayong makampante na pasok pa rin naman yung calorie intake ko, okay na. Remember, mayroon pa rin tamang way of eating. So, yung 1,3 calories, as much as possible, kainin mo siya in 3 meals, naka-breakdown in 3 meals, tsaka may mga in-between na small snacks. Okay? Kung sabihin na natin kung may buffet ka ng lunch. So, kakain ka pa rin ng breakfast, syempre, di ba? Tapos, it will prevent you actually from too much eating during your buffet. Kumbaga, parang kakain ka sa buffet pero controlled. Di ba? Tsaka uunahin mo yung mga vegetables, mga salads. Wag mong unahin yung mga high fat. Yun isa sa mga tip. Okay? Wag kang mag-skip or i-deprive mo yung sarili mo sa isang meal para lang masulit mo yung isang buffet. Mali. Ikaw rin magsasuffer niyan.
Okay? Buti sana kung isang buffet lang sa isang, ano, di ba? Isang buwan. Alam ko, madami yan. Kaliwat kanan, di ba? Yun. So, kumbaga, madalas yung magiging kainan ngayong season na to. Kaya, be ready. I-ready na yung mga gamot. Gamot, hindi naman. Joke lang. I-ready na ang iyong katawan, ang isipan sa season na ito. Okay, para hindi tayo ma-out of track. Okay, next. Yan. Outsmart the buffet. Yung sinabi ko kanina, alam mo na may aatinan kang buffet. Okay? For example, 5 o'clock ang buffet mo. Around 3 o'clock, kumain ka ng light snack lang. Isa yun sa mga tip na hindi ka sobrang mag-i-indulge. Okay? Tapos, syempre, marami naman kayong kakain, hindi naman mag-isa ka lang. So, grupo kayo. Daanin mo na lang sa kwento-kwento, fellowship. It will actually hinder you from overeating. Effective yun. Diba, Kasi yung Doc? iba nakasentro sa kakainin. Oo, talagang yung ano nila eh. Oh, imagine mo may kasama ka ha. Hindi yung parang mag-isa ka lang. Make fellowship, pakipagkwentuhan, di ba? Kasi time naman yun for, ano, for yung sinasabi nila na bonding daw, di ba? Or gathering, reunion. So, wag naman puro focus mo yung kain lang, di ba? Chika-chika din once in a while. Bang ano, tipong kumakaway-kaway sa'yo yung lechon. Oo. Yung mga ganon. Kaya, Oo. ano yung talaga yung temptation. Tapos, ito pa, small plate lang po ang kunin ninyo. Hindi yung isang buong, di ba? Yung konti lang malalaki. Tapos, huwag kang tumambay sa buffet table. Umupo ka lang dun sa malayo sa table. Ganon, di ba? Yan ha, ang dami-dami nating tips ha. So, I hope prepared tayo. Ako, sa next few days, Doc, mayroon talagang naka-mindset na eh. Pero alam ko na yung gagawin ko, di ba? Kakain ako, pero hindi naman sobrang dami. Ganyan. So, yan ha. Number 3, yan. Ay, ito pala yung next. Start with yung pag nasa buffet tayo, magsimula tayo sa mga vegetable dishes. Okay? Maaano yan. Medyo maaano yung appetite natin. Tapos, eat slowly. Huwag kang nagmamadali. Hindi porke, may time limit minamadali mo yung kain mo. Baka ikaw ay maimpatyo or mabilaukan. Mahirap din yon. Tapos, i-avoid mo na yung mga drinks na high-calorie drinks. Like, bukod sa alcohol, yung mga sodas, tubig na lang, di ba? Lalo na kung diabetic ka, Doc. Lalo na kung high blood ka. Lalo na kung may cholesterol issue ka. Alam mo na ang gagawin mo kapag nasa buffet table ka. Okay? Eat slowly. Kumain ng light snack before going to the restaurant, di ba? Tapos eat slowly and then i-mindset mo yung brain mo na may limit din yung kain mo. Ipasok mo pa rin sa calorie requirement mo. Okay? Isa pa nga pala sa ating tip, no? For example, naka-calorie, count ka for a day. Ito lang yung limit ko para hindi ako tumaba. During nasa buffet ka na, no? Example ng 1-3 calories, i-divide mo in 3 main meals. So, for example, meron kang buffet for that day. For example, dinner, no? Pwede kang mag-cut down ng konti sa breakfast mo. Halimbawa, imbes na 1 cup ng rice, ginawa mo siyang 1/2 or 1/4, pero meron pa din. Kakain ka pa din. Diba? Sa lunch, ganun din. Parang i-half mo lang siguro yung intake mo ng breakfast and lunch to give way kasi alam mo naman na mapakain ka ng medyo madami during dinner kasi yun yung time ng buffet. Pero at least, hindi mo napabayaan yung ibang meals mo. So most likely, hindi ka lalagpas dun sa iyong calorie requirement for a day. Okay, parang konting rice, tapos may ulam pa din, may konting gulay. Tapos sa hapon, bago dumating yung buffet mo, kumain ka ng light snack. Pwede yun, mga fruits or salad pa din. Okay, para pagdating mo ng dinner time, buffet, hindi sobrang gutom na gutom. Diba? Kasi actually, Doc, sabihin natin, napaparami. oo, 500 to 600 or 800 calories maximum sa isang buffet. I think, busog na busog ka na nun eh. Diba? I-balance mo pa rin. May protein, may konting carbs, may mga sweets, di ba? So, I'm sure hindi ka rin mag-overeat kapag alam mo, alam mo yung gagawin mo eh. Saka,
alam ko na pagka dinner Mm-mm. at naparami Oo. tayo, mahirap Iba, matulog. oo. Tsaka iba yung Mahirap pakiramdam. matulog kasi parang, Oo. lalo na ang daming mong kinaing mga Sweets. protein. Oo, tsaka yung fat, di ba? Yung Yun fat. talaga ang mahirap during sleeping time. At tsaka ito mga kapatid, for example, napakain ka ng marami, okay? Which is dapat hindi, di ba, sa gabi kasi patulog ka na noon. Kapag nagising ka sa umaga, na ang feeling mo, ang bigat-bigat ng katawan mo, parang feeling mo hindi ka natulog, parang feeling mo puyat ka pa din, pero naka 8 hours ka naman, that means, madami kang kinain nung gabi. Especially fat and sugar or carbs. Okay? Kaya nga, ina-advise talaga, less eating, less carbs na. That means, pagising mo sa umaga na sluggish ka, kahit naka 8 hours, kahit naka 12 hours ka pa ng tulog, feeling mo parang tamad na tamad ka, ang bigat na pakiramdam mo, mali yung kain mo nung gabi. So, alam nyo na ha, kahit maka 8 hours ka, kapag hindi tama yung kinain mo, too much sugar, too much fat, tapos kumain ka ng medyo late na talaga, di ba? Ganun po yung feeling pagkagising. Kaya kung gusto mo na energetic ka, pagising mo sa umaga, dapat mga 4 hours or 3 hours bago matulog, nakain mo na yung dinner mo. Kasi may iba, di ba, Dok? 10 p.m. yung tulog, kumain ng 9 o'clock, di ba? Wala na. Iba na yung gising mo niyan. Okay ha? So make sure na magawa po natin ng tama. Kung meron kang bakbakan na trabaho, the next day, kumain po tayo ng tama at matulog tayo ng tama a night before. Okay? Yeah, so I hope we are learning, no? Next, yan, sa pagpili ng pagkain, yung mga favorite food mo, make sure na pasok sa meal plan, sa calorie requirement. Again, magbe-base pa rin tayo sa requirement mo. For example, yung 1-3 calories nga, mag-isip ka na ng mga dishes na papasok. Tsaka yung quantity. For example, salad. Ay, ito pwede kong damihan kasi low calorie naman ang gulay, di ba? Kahit mapakain ako ng marami, hindi mag-e-excess yung calories ko. Okay. Next. Ay, may dessert, may cake. Kakain ako nito, pero small amount lang kasi alam ko, mataas ang calories nito. Ganun ba? Ganun mag-ano? Kung baga, nakain mo lahat ng favorite mo in one meal or in one day, pero hindi ka nag-overeat. Diba? So magandang magandang tip talaga yan na gawin natin. Siguro kung konti lang kinain mo, i-share mo na lang. Oo. I-share mo sa mga sa iba. kasama Nangangailangan. Ganon. Yung nangangailangan ng calories. Lalo na kung low calorie diet ka, wag mo nang ipilit yung 2,000 calories naman, di ba? Wag na, kasi ikaw rin magsasuffer niyan. Okay? So, gano'n ang ating gagawin. No? At saka again nga, umisip tayo ng ibang activity or ibang way na hindi lang mapofocus sa pagkain yung pagpunta mo sa event. Di ba? Marami Halimbawa, reunion. Di mag-games kayo na mag-games, di ba? Hindi yung upo lang lahat tapos kain ng kain kasi nasa lamesa kayo. Mag-isip ng games, activities na madadivert yung attention nyo na hindi lang sa pagkain. Okay? Mindful eating ang tawag doon. Okay, next. Ito na yung pang-apat natin. Keep moving. Yan, kakasabi ko lang. Halimbawa, nasa reunion, family reunion. 10 taong kayo hindi nakita nung kamag-anak mo, di ba? Siyempre naman, alam naman puro pagkain lang yan. Mag-isip, di ba, ng fun activities na everybody will move, gagalaw-galaw kayo. I'm sure, parang tingin ko lahat naman ganyan, no? May mga games, may mga basta mga palaro na may mga masaya, na hindi lang puro kain yung gagawin. Mag-participate. Participate, syempre naman, participate, no? Hindi nanonood ka lang. Di ba? Kaya nga reunion Pag reunion, mag-participate ang lahat ng members. Hindi yung taga-tawa ka lang or taga-sigaw ka lang tapos kain ka ng kain, di ba? Ganon. So, keep moving. Isa yun sa mga tip. Okay? Kapag ka naman nasa ibang lugar, bawa nagbakasyon sa out of country, out of town, okay, hindi naman puro kain lang yung gagawin. Siyempre, lakad-lakad din, pasyal-pasyal, drive, di ba? Moving.
So, isa yun sa mga way para makaiwas tayo na mag-over. Kasi alam ko marami nagbabakasyon ngayon, di ba, Dok? Maraming nasa out of country, staycation sa isang hotel, di ba? So, alam ko talagang temptations everywhere, di ba? Huwag magstay lang sa sa room or sa cottage, di ba? Gumalaw-galaw, mag-swimming or magtakbo-takbo, mag-bike, ganon. So, actually, ano rin yun, one way din talaga na ma-burn yung mga nakakain din natin ng mga unusual food. Parang doon sa sa ating runs. Yun, sa tama. Baptist runs. Perfect, di ba? Oo, yung this coming Yes. Christmas ano natin. Eh, participate kayo doon. Huwag yung lang, nandun kayo na luto ng luto. Yes, tapos kain lang ng kain. Although alam natin kasi andan yung blessing ng Panginoon, marami talagang pagkain yan. Sigurado yan. Pero syempre nga, yun pa rin papasok, mindful eating, piliin yung kakainin, isipin kung sumusobra ka na ba sa calorie requirement mo. Tapos of course, yun nga, isipin mo rin na marami pang kakain, hindi lang ikaw. Ganon. So, yun nga, share mo na rin yung share the calories, kumbaga. Yan, di ba, Dok? Ang dami natin natutunan, pati ako natututo rin, di ba? So, yan, keep moving, isa yan sa mga ways. So, number 1, yung holiday proof your plan. Kailangan nakaplano ang buong holidays natin, magmula sa ihahanda, babaunin sa biyahe, sa pupuntahang lugar, ayan, naka-holiday proof yan. Tapos pangalawa, ano yun, Dok? Ano ba? Nalimutan agad. Ayan, outsmart the buffet. Yan, during eating sa buffet, piliin. Tapos yung mga favorite foods, piliin na makakain mo lahat pero hindi ka mag-overeat. Yun yung gagawin. Tapos keep moving. And then the last, ayan na. Pinakamahalaga, tulog-tulog din pag may time. O alam ko, party-party hanggang madaling araw. Talagang usually gabi yan, Dok, diba? Wala naman siguro nagka-party ng umaga. Inaabot ng umaga, pero hindi nagsisimula ng maaga yan. Usually, late afternoon hanggang gabi yan, diba? Hindi nila feel yun. Oo. Basta gabi kailangan. Gabi yan. Tsaka normally, inaabot ng, minsan, overnight, diba? Minsan naman, ilang days sa isang lugar. Nagre-rent ng isang place para doon mag-spend ng holidays. So, ganun pa din. As the normal sleeping habits natin, kahit hindi holiday, going out more and staying out late often means cutting back on sleep. Alam natin yan, napupuyat dahil sa mga events, di ba? Sleep loss can make it harder to manage your appetite. Alam naman natin, kapag kulang tayo sa tulog, iba yung ating panlasa, di ba, Dok? Parang gusto mo lang, kain ng kain. Kasi binabawi mo sa food kasi nga, kulang ka sa sleep, di ba? And when you're sleep deprived, you'll tend to eat and prefer high-fat and high-sugar food. Ako na-experience ko yan personally. Kapag puyat ka o talagang pagod ka, yan yung gagawin mong kapalit, kain. Di ba? Which is maling-mali pala talaga yun. So, gawin natin, kahit sabihin mong busy-busy tayo sa ating mga events, parties, fellowship, no? Piliin pa rin natin na makakuha ng tamang tulog. Enough. 7 to 8 hours na straight. But again, yung sinabi ko kaninang tip, no? Kung gusto mong maayos ang pakiramdam mo pagising mo, huwag kang kumain ng too much sugar and fat bago matulog. Okay? Kung alam mo na meron ka talagang handaan sa gabi, kainin mo siya ng medyo maaga at huwag kang matulog kaagad pagkakain mo. 'Di ba? Grabe yung effect nun. Okay? Maging mindful pa rin tayo sa kakainin natin, lalo na kung dinner time yan. Again, 3 to 4 hours bago matulog, dapat nakain mo na yung dapat mong kainin. And prevent high-fat and high-sugar foods. Alam mo na kung ano yung mga high-fat and high-sugar foods. Kung hindi nyo pa alam, i-message nyo lang ako. Okay. So, yun yung ating mga 5 tips, no? Most of all, ito na yung ating takeaway, slide. Okay. Most of all, remember what the season is about. Para saan ba yung season na to? 'Di ba? Unang-una, para saan ba to?
'Di ba? Celebrating and connecting with the people you care about. Ito na kasi yung time na nakikita kasi nga buong taon na busy tayo, wala tayong time to connect with the people we love, 'di ba? Bihirang-bihira. Doon tayo mag-focus, hindi sa pagkain. Kumbaga bonus na lang kasi yung pagkain diyan actually. 'Di ba? When you focus more on the fun, it's easier to focus less on the food. O, di ba? Magandang takeaway talaga to, no? Focus on the activities, yung mismong event, hindi yung pagkain. Saka suggestion ko, pag kunyari, pumunta tayo ng probinsya, kumain lang tayo kung ano yung pinaka, Yes. ano doon? Ano yung specialty doon? Specialty Oo. doon. Hindi na Maghahanap ka pa na kung ano-ano. Oo, ipapahanda mo pa yung papaluto mga mo pa. na kinakain mo naman Oo. dito. Halimbawa, nasa tawi-tawi ka. Ano? Tapos maghahanap ka ng Yung mga di ba? fresh doon. Oo. Yung mga Doon ganun tayo ba? mag-focus. Remember ha, ano ba yung priority natin? Bakit tayo nagkakaroon ng ganito? Yung holiday season, Christmas break, di ba? Ano yung purpose? Pagkain lang ba? Hindi, di ba? Actually, dapat secondary lang yung pagkain. Kasi most of us, I think guilty rito doon nakafocus, no? Sa handaan, sa lechonan, sa mga ham, sa mga desserts, yun. Doon nakafocus talaga actually. Saka wag natin kakalimutan na mag-share Oo. ng gospel. Yes, kasi ano oo. ba yung... Sino ba yung reason? Oo. Ano Ba't ba yung may ganito? i-share natin yung Oo. merong celebration. Oo. Celebration Bakit tayo ito. nagse-celebrate? Yes, oo. Wag natin Kumbaga, kakalimutan correct. yun. Ialis natin yung pagkain. Oo. I-focus natin, sino ba yung reason ng season na ito? Which is, yung ating Panginoon. Oo. Okay? Doon pa rin tayo. Wag mawala sa atin yung of course, bilang Christians, di ba? Hindi dapat mawala sa atin yung yung hindi porke busy ka sa ganitong event, nawala na yung pagiging Kristiyano mo, di ba? Let's keep the main thing. Yun. Yun, oo. Yan, okay. Yun lang ang dapat natin. Yes, the main thing pa rin tayo. But since nutrition ito ay yung pagkain ng ating Pero yun nga, hindi yun ang focus natin. Bago Okay? yung pagkain. Yes, bago yung pagkain, yung main thing muna tayo. Okay? Sige. Yun lang po for today. Magbibigay tayo ng Yan, yes. Dahil Babahan ng weekender promo. ngayon. Okay. Oo. Ayan. Ma'am Promo Ces, tayo. Oo. Ilan po ba ang ating ipamimigay, Doc? Siguro, magbigay tayo ng 3. Yun, talagang Christmas talaga, no? 100 peso 100 peso load each for 3. Oo. Okay. Kasi kailangan ni Ponching ng Load. load. Okay, mga viewers, i-ready na ang mga daliri Maging sa pagsagot. Maging actual or Okay, actual viewers live or yung mga nasa halo-halo na yes, po. halo-halo na paunahan po tayo ha. Paunahan na. Oo. Gusto ko rin munang batiin, hindi ko nabati kanina, sina Merdin Naquil, Rosalinda Calara, Agnes Canonigo, Ma'am Genesis Castillo, Ma'am Bergie Meriales, Moises Tinoy, Ma'am Cecil Gabriel, Joyce Alvarez, dumating na ba si Cyril? Ma'am Nelia Villanueva, Sir Tito Hermida, at Joseph Pinigado, na na natin. Tricia Gumabay, hello, good morning. Dapat nandito ka. Anyway, magpapapromo tayo. Ito mga nabati natin. At so, sali kayo. Sayang din po. Kung din, ano ba gusto nyo? 100 peso load o for transpo? Anyway, maraming salamat. Basta at, 100 peso worth of Oo, yun lang. Sige, Ma'am Ces. bigay ka Okay. na. Sa easy round muna tayo, Doc. Since 3 naman to, di ba? Sa easy round muna tayo. Easy Okay. round. Okay. Magbigay ng isa lang. Isang healthy tips. 5 yun, di ba? Isang healthy tips to stay healthy during holiday season. Isang point lang.
the first correct answer. Okay? Comment down below your answers. Meron na ba, Doc? Hindi ko lang makita. Meron ba tayong pwede mag-assist dyan na magtitingin? Isang tip na will make us healthy this holiday season. Isa lang. For 100 peso load, meron ba? Meron na? Meron na sumagot? Wala eh. Meron. Tingnan natin. Okay. Ito na. Meron na. Sino ba to? May nanalo na. Sino, Doc? Actually, ang nauna dito, si Agnes Canonigo. No fats, no and sugar intake in dinner. Pero hindi siya yung main, di ba? Yes po. Hindi siya yung... Di ba lima yung mga tips Oo. na yon? Isa lang sa mga tip na yon. Oo. Yung huling sinabi ni Ma'am Ses. Mm-mm. Oo. Ayan, may sumagot. Sino? Ma'am Jamaica? Kalain mo yon? Keep moving, sabi niya. Oo. Ayan. Ito po yung exact talaga na tip. Keep moving. Sabi yan sa number 4, I think, no? Yung keep moving. Okay, congratulations, Ma'am Jamaica, for the correct answer. Keep moving, sabi niya. Yes, for 100 peso load. Okay, question number 2 para sa another 100. Okay? Okay, sige. Next question natin. Next question para sa pangalawang prize. Under nung keep moving na sagot ni Ma'am Jamaica. Ano doon yung dapat gawin? Oo. Yung pinaka-main na dapat gawin under the slide na keep moving. Okay? Pauna. Keep moving yung mouth, keep eating. Hindi Ano ibig sabihin ng keep moving na yon? Tukol saan yon? Hindi nakasali si Jamaica. Oo. Oo. So, iba naman. Pagbigyan naman natin yung iba. Kung talagang naintindihan natin yung topic, no, yung sa keep moving, ano yung dapat gawin dun sa keep moving na yon? Okay. Pwede pong Tagalog, accepted dyan. Tagalog, English, Taglish, Bisaya. Okay. Ano ba yung sige, hintayin natin. Ano ba yung leader ng Makati Central? Oy, meron na. Kanina pa nanonood dito, nakikinig. Wala man lang Si Ma'am Maria Daef. Exercise. Tama po. Yan. Exercise po is correct answer. Oo. Exercise, ehersisyo, o ano pa ba? Lakad-lakad. Meron actually sumagot ng makipag-usap daw. Si Ma'am Josephine. Saka si Ma'am Bergie, sabi niya rin. Yan. So number 1, nauna po si Ma'am Maria Daef. Ma'am Mayet. Ma'am Mayet. Maria talaga, no? Congratulations, Ma'am Mayet. 100 peso load po. Okay. Pangatlo, difficult round talaga. Difficult round. Question number 3 for another 100 peso load. Okay. Magbigay ng 3 tips. 5 yon, di ba? 5. Kahit hindi in order, okay lang. Basta nandun yung 3, at least 3 healthy tips to stay healthy this Christmas season. Kahit in any order. Okay, game. Hindi na pa din sumali na nanalo na. Kailangan yung hindi pa nananalo to give chance to others. Okay. Ano Ponching? Ang Wala saya, kang cellphone? Wala kang... Paubaya. Oo. Okay, sige. Tingnan natin kung may mga tamang sagot na. Ito si 3 Rochebet.
si Rochebet. Okay. Get enough sleep, sleep. keep moving, holiday. Wow! Eksaktong-eksakto talaga, ah. Word for word, ah. Oo. Okay, may nanalo na. Nanalo na. Congratulations, Ma'am Rochebet Conte. Okay. Ang galing-galing. Kumpleto talaga. Get enough sleep, keep moving, tsaka holiday proof your plan. Talagang nakinig. Oo. Okay, wait lang. Explain each. Joke lang. Joke lang. Congratulations po sa lahat ng winners. O sige Okay. na, tayo magpapaalam Yes. na. Of course, expect natin na lahat ng mga natutunan natin ay ma-apply natin sa ating sarili. Especially ngayon, sunod-sunod na ang kainan, di ba? Ayan. Oo. At binibigay natin, napakaganda nitong ano na to, na topic dahil napapanahon. Yes, At always. Oo, lalo na darating yung mga Mm-mm. meron diyang mga Yes. ikakasal, Kakasal. meron diyang Christmas party, Of course, mga reunion. kompleto ang pagkain Oo. yan. Medyo palagi lang natin isa-isip yung Isipin. limang ano. Yes, yung 5 tips na yan. Oo. Okay? Pag At ang pinaka ano niyan is disiplina disiplina pa rin. Oo. talaga. Yes. Yun lang okay. po, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa Tuesday. Yes. Thank you so much mga viewers. At nawa ay lahat tayo ay pinagpala ngayong umaga sa ating narinig na topic. No? We will see you again next week. Thank you. At huwag kayong aalis dyan. Susunod na ang The Baptist Lunch. Thank you. Bye-bye. Bye!